Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Ano itong nabasa ko, napanood ko na pwedeng ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos ng dahil lang sa birthday, yung bonggang birthday, yung may Duran-Duran concert. Pwede daw yon na maging ground for impeachment. Hala ka! Paano to? Teka muna, kung ganon, meron na bang house hearing tungkol sa birthday ni BBM? Meron na bang house hearing sa SONA pakain na 20 million? Meron na bang house hearing tungkol sa flood control project? Meron bang gustong ma-sponsor na congressman na dapat kilitisin, tingnan kung tama ba ang flow ng money ng ating presidente? Within 15 minutes, approve yata ng mga kongresista dyan eh. Nako kabibig, heto ha, manood tayo ng video kung saan tinalakay dito na posibleng ground for impeachment itong paparty-party ni BBM. Na dahil kasi nagpa-party-party, hindi naman, sabi daw dito na hindi daw birthday, hindi daw pera ni BBM ang ginamit doon, hindi daw pera ng mga tao ang ginamit doon. Pero ang nagpa-party kay BBM, yung mga special old friends niya, pwede ba yun? Manood tayo ha sa isang interview kung saan tinalakay ito ng isang netizen. So ito ha, si attorney, Miss Shelo yata ang nagtalakay dito. Okay, makinig tayo mga kabibig. Pakinggan natin kung paano nila Professor Shelo Magno ang nagtalakay dito. Okay, let's listen to this. Ang sino mang public official, no? So walang exempted dyan, kahit Pangulo. Kahit Pangulo. Kasi hindi naman nakalagay, no? At ang premise ng batas ay, ang nakalagay kasi baka bayad sa isang pabor na ginawa noong public officer na yon, o kaya expectation na in the future, makakaasa siya na tutulungan siya nitong official na to. So nagiging bahagi po yan ng tinatawag nating mga rent-seeking activities. Ibig sabihin, kapag nagbigay ka ng regalo, meron kang inaasahang pabor sa tao na to. So, kaya po siya pinagbabawal, no? Okay. Tapos, ang tanong mo about party, nakalagay po dito dun sa sinabi kong batas, 6713, na kasama ang entertainment. Okay? So, it can be argued na kasama talaga yan sa mga bawal na tinatanggap ng isang public officer. Tapos, kung hindi ka So, sinasabi mo, napakalinaw sa batas na ang entertainment ay bahagi ng definition ng gift na dapat ay hindi tinatanggap ng public officials. Yes. True. Okay. Mayroon pang batas na kung saan mas malinaw ang So, bawal. pangalawang batas na po ito. Ito yung Presidential Decree number 46. Na? Sino ang pumirma? Pinirmahan po ni Presidente Ferdinand Marcos. Senior. Senior. So si father ang author, kasi at the type of presidential decree, it's an issuance of the president na may epekto ng isang batas. So Correct. anong nakalagay dito sa PD na to? So nireiterate din yung mga bawal na gagawin, no? Gifts, entertainment, at nakalagay po talaga doon, throwing of parties. At hindi naman nare-repeal yan, no? Hindi, chinek namin parang sinasite pa din ngayon ng mga ahensya. At wala ring exemptions. Wala. Okay. In fact, nakalagay doon kahit Pasko. Bawal. Hindi talaga Hindi pwede. talaga pwede. Hindi So exemption. maliban dun sa dalawang batas na yon, meron pa bang ibang basehan? Meron pa ang third law Okay. under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Naka-define po doon ang graft, no? And one of the forms of committing this act is ito na naman, mga pagbawal din sa pagtanggap ng regalo. Yun pala. So it means pwedeng impeachable yun. Tapos ang nagpirma pa nito ay ang ama ni Pangulong Bongbong Marcos. Naku, dapat itong house hearing. Dapat talaga pag-usapan ito kung pwede bang i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tanong, sinong makikinig? Sinong kongresista ang tatayo at mag-o-author na kailangan nating saliksikin, kailangan nating pag-usapan ang ganitong pangyayari ngayon na impeachable ba itong pa-birthday blowout ng mga old friends ni BBM sa kanya? Grabe naman. Di ba bawal yun? Nako, mga kabibig. Ano sa tingin mo?
Naku kabibig, okay lang yan kasi Pangulong Bongbong Marcos yan. Special yan. So, kailangan natin talaga na bigyan natin siya ng time to relax. Hala, kahit bawal? So, kaya maraming mga kriminal sa Pilipinas, maraming corrupt sa Pilipinas kasi kung ano yung batas, niliko-liko natin. Pwede, di ba? Sabi nyo, pwede na kami. Kasi kayo, sila ang gumawa ng batas, yung ama ang gumawa ng batas, ang anak ang nagsupil ng batas. Nako, kalarke, no? Nako, ito pa kabibig, nagtrending ito kabibig ba? Na kung saan si Pangulong Duterte daw ay na-stroke. Grabe yung mga pictures ba inilabas nila na talagang mukhang nagkasakit si Tatay Digong, mukhang na-stroke daw at tawang-tawa pa ang mga Duterte bashers. Sabi nila, naku, the earth is healing. Panahon na para mapunta sa impyerno si Duterte. Ay, nagkamali kayo mga kabibig, yung mga chismosa dyan, nagkamali kayo. Kasi bago lang nagpakita si Pangulong Duterte kasama si Senator Bongo. Tingnan nyo ha, para mahiya kayo sa inyong mga sinasabi na si Pangulong Duterte ay na-stroke at parang naghihingalo. Nako, ito na. Maligayang linggo po sa inyo lahat. Sa mga nag-aalala, nagpapakalat ng masamang balita, hindi po totoo. Okay si Tatay Digong. Oh, there you go. Si Pastora. Tayo mayor. Ang hagdan ang nahulog, hindi ako. Ang hagdan ang nahulog, hindi. Okay po, Tatay Digong. Okay po si Tatay Digong at yung nagpakalat ng istorya ng si Tatay Digong ay hindi okay. Tumahimik kayo. Baka babalik yan sa mga buhay nyo at baka yung santo na pinapanalangin ninyo kung saan tumitilap-tilap kayo ng sobra, ayan pa ang uuna kay Tatay Digong. Eto pa, gusto nyo pa ng mga puweba na Tatay Digong is really doing well. Eto ha, si Tatay Digong ay bumisita mga kabibig, yes. Bumisita po si Tatay Digong sa isang mga lawyers saan ba ito si Tatay Digong ha? Si Tatay Digong, dating Pangulong Duterte, sorpresang binisita ang kanyang alma mater sa San Beda University last Tuesday, September 17. Ito ba ang sinasabi yung na-stroke? Baka yung pagmumukha nyo ang na-stroke? Baka yung utak nyo na ay na-stroke? Patukataka man dyan mo pang yaw-yaw. Ito nakita nyo naman, no? Si Tatay Digong yan, kitang-kita. One advice. In a few years, I will see you as a lawyer. Wow. But, ang sekreto dito, memorize the book. Well nigh impossible, memorize the book. Patayin mo sarili mo dyan sa memory. Yan. Yan si Pangulong Duterte ha. Nakita niyo naman kabibig, healthy and strong. Yan meron ngiwi ba yan si Pangulong Duterte? Na-stroke ba si Pangulong Duterte? Pag-isip-isip nyo lang yan. Yun ang mga tao bang kulang sa kain. Kasi yung mga taong nagbabash kay Pangulong Duterte, kayo yung mga taong naghintay lang ayuda ni Tambaloslos. Diba napahiya kayo? Ano pang sabihin nyo? Eto kabibiga, may isa akong videong ipapakita sa inyo. I'm sure masyasya kayo sa videong ipapakita ko sa inyo kasi akala nyo kasi si Pangulong Duterte wala talaga nagawa sa buhay, yung puro kamalasan lang. Sabi yung iba nga, dapat lang makulong si Duterte. Kasi ang dami niyang sinakang tao. Ito, pakinggan nyo ito. Ito isang interview. Kaya natin makabibiga. Go. Ano po yung lagi niyong naaalala kay Tatay Digong? Yung droga, number 1. Lahat po takot sa kanya. Lahat po, yan po. Kamay na bakal. Tahimik po. Kamay na Bakal. Pag lumabas kayo sa kalye, tahimik. Noon, panahon ni Presidente. Ngayon, wala. pag ngayon, lumabas kayo sa kalye. Ay nako, takot kami. Nakakatakot ngayon kaysa noon kay Pag Presidente. lalabas kayo sa madaling araw. Noon, wala, tahimik, walang kung anong sinabi ni Presidente, sumusunod yung mga tao. Takot sila Ngayon, wala na. Wala po, totoo yan. Nakakatakot uli ngayong panahon. Si Presidente Duterte. Marcos tayo. Team Marcos. Marcos. Bakit, sir? Wala, yun ang bagong Pilipinas ngayon. Maraming nagawa yan si Presidente Marcos. Alam mo kung lalo siya na napasa-basa ang mga masa, yung 20 pesos na bigas, sana gawin niya kahit 29 o 32.
May 20 pesos sa bangko. Wala pa. Pero wala pa naman. Paano pag ginawa niyang 10 pesos? Ay, sigurado. Mabuti siguro, ako na lang. Libre na lang. Kung 10 Libre pesos. na lang. Oo. Yun ang gusto mo dyan. Yung makakapagbigay sa'yo ng murang bigas. Team Kakamping. Team Kakamping. Matutuloy na ang murang bigas. Okay. Salamat. Team Kakamping, liniwanag ang buhay. Yan. Mumura ang buhay. Ay, mumura ang bigas. Thank you, thank you. Salamat ko yan. Thank you. Duterte. Bakit pala si Duterte? Kasi okay naman yung palalakad niya. Maraming mga nagawa, gano'n. Ayan. Sige, salamat. Sige po, thank you, thank you. Team Duterte ako kasi ano yan, parang nasubukan na sila at syempre yung mga nagawa na rin ni Duterte, malaking tulong din, lalo na yung mga adik na bawasan. See, mga Tapos adik talaga. Corruption, mga natakot sa kanya. Ngayon, kabibig ha, mandami palang Team Duterte. Oh, there you go. Oh, yung mga hilig sa adik, oh, sinong gusto niyo? Yung mga takot sa adik at ayaw sa mga adik, natural Duterte ang talagang gusto na. Pero yung mga gusto sa adik na nagsilib, labasan na ang mga adik ngayon, oh, sige, bongbong pa tayo, bongbong. So yun na kaibigan ating ladies lebag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. The question is, pwede kayang itong pa-birthday ng mga old friends ni Pangulong Bongbong Marcos ay ground for impeachment? Baka nabaliktad ang panahon na gusto nilang si Inday Sara Duterte ang impeach nila, baka si BBM, nako, at si Pangulong Duterte stronger. Yun kasi mga tao ba palaging sinasabing mamatay si Duterte, pero hindi pa matay-matay. Strong pa rin si Duterte. Kaya kabibig, ingat-ingat lang sa mga sasabi nyo, baka babalik yan sa inyo. Yan lang po. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.